But the learning does not stop there. Dahil alam naman natin ngayon, and again, we would like to thank, of course, Maya, GCash, Sun Life, Globe Business, and PLDT for helping our MSMEs tonight. Thank you guys so much again. Okay pa ba kayo guys, MSMEs? Isang thumbs up naman dyan kung okay pa tayo. Yes, si Daddy, very hype po siya. Meron pa siyang pawu. O, diba? Love it. Okay, gusto ko marinig yung energy before our next panel discussion. Okay, MSMEs, isang A naman dyan! Yan, napakabongga. I love the energy. Thank you guys so much. So again, kagaya ng sinabi ko kanina, in today's digital age, hindi na lang syempre ang pag-post lang sa social media. Ito na ang bagong paraan para magpakilala, magbenta at magpatakbo ng negosyo. For our next panel discussion, of course, pag-uusapan natin kung paano natin magagamit ang content creation mula sa simpleng post hanggang sa strategic branding. Okay, ito na. Kaya simulan na natin. Kilalanin natin ang ating mga panelists for tonight. Of course, this segment is powered by First Phil Holdings. We also have GT Capital, Lifecore, Uratex, Universal Leaf PH, and Bounty Fresh. Thank you so much for, of course, powering our panel discussion. Ayan, joining us in this segment, we have our content creator and talent manager, Mr. JB Pereira. Hello, Sir JB. Hello. Hi, hello. Hello. Good afternoon. Good Saan ako afternoon. Yes, go Anywhere. There you Here. go. Okay. Hi. All right, thank you for joining us, Sir JV. Next up, we have content creator and entrepreneur, Sir John Greg Perilla. Hello po. Joining us as well, we have content creator and entrepreneur, Miss Mary Grace Celosa Mel. Good afternoon, Go Negosyo! Hi! And last but not the least, content creator and entrepreneur, Miss Juliana Denise. All right, thank you again to our panelists for joining us for our panel discussion. And of course, this discussion will be led by the one and only amazing Kuya Betong to join us again on stage. Thank you, Yana. Hello, guys. Hello. Magandang hapon. Magandang buhay. Yes, guys, okay pa ba kayo? Energy check nga, kamusta mga nasa kanan? Parang nga, lumalaylay na tayo. Kamusta mga nasa kanan? Kaliwa! Buong SM Mall of Asia! Ayun. Naku, grabe. Ito talaga magandang usapan ito. Magandang hapon po sa inyo. Good afternoon po. Yes. Hello. At yun, una ko, tagang welcome po talaga. Ito talaga lahat tayo nasa gantong era na talaga na pagbebenta ng mga produkto online. At talagang nagbago na talaga yung takbo ng mundo natin sa social media. Pero syempre, unang tanong, paano nga ba nakakatulong ang content creation sa maliit na negosyo ngayon? Sino pong gustong unang sumagot? Sige po. Actually po, ako sumagot mag-isa. Sige, simulan na natin sa dulo. Ayan. So, malaking bagay yung content creation. Maraming mga businesses na humina or medyo palugi na nung nagsimula silang mag-create ng content. Actually, recently, meron akong naka-work, which is a couple, grandparents, lolo at lolo na sila. Nagbebenta sila ng mga handmade slippers for over 20 years and yung super sakto lang yung kinikita nila. Pero last year, when they joined TikTok, tas nagsimula sila gumawa ng content at pinakita nila yung story nila, sobrang over 300 times daw yung sales nila. Grabe, no? Actually, tagang totoo talaga yun. Dapat talaga bawat produkto may storya, no? Totoo talaga yun. Pati ngayon, basta meron kang cellphone, post mo na, magandang music, gamitin yung mga app na madaling mag-edit, and then, pag nag-viral, ang laking tulong talaga, no? Thank you, Juliana. Of course, si contestant number 2, Thank you so Miss much. Mary Grace. Same question din po. For me talaga, as an OFW before, sobrang... Saan po kayo nagtrabaho po before? before Dubai and Qatar po. Oh, So, assalamualaikum. yes. Marhaba. So,
basically, from employment, parang nahirapan din talaga kaming paano ba namin mapapakilala talaga yung brand namin. And to be honest, nagkaroon pa kami ng mga failures and we really didn't know how to sell online. And then, one day, parang naisip ko lang, everyone is on social media. Tapos lalo na nung pandemic, lahat tayo nasa social media, nanonood lang and everything. So why not use it and post something? And then, actually, dun lang na-realize ko, oh my God, kahit nga nag-post ka lang na may ginagawa kang food, Yes. tapos hindi mo pa siya binebenta, how much yan? Diba? Binenta mo Parang na. nakakatuwa kasi parang, wow, in a simple photo na parang behind the scenes, gusto na nilang bumili agad. And then, yun yung kahalagahan and parang na-realize ko, very, very important ang social media to every one of us now ngayon. Oo, lalo na kung may yellow basket. Ayan na, no? Saan Add yung to yellow cart. basket? Yes. Yan, check out na. Ayan. At syempre, grabe. Ako grabe, personally, first time kong nakilala si John Greg Parilla. At kung maamoy niyo po kanina, amoy suman at ano po ako, mangga. Dahil po kay Sir John Greg. Ikaw naman, John, ano man na masasabi mo doon? Ako, I think, usually kasi diba, ngayon ang dami nagsa-start na maliliit na content creators. And one thing I think na nakita ko bakit nakakabenta sila is because authenticity talaga. Like usually when you start as a small content creator, you don't get much collabs really. So you buy products, you share to social media, and then people actually resonate doon sa sa sinasabi mo because authentic eh, 'di ba? Share mo lang yung experience mo. And now with the yellow basket, sabi mo nga, nagko-convert siya ng sales. Oo, at the same time, hindi lang kayo ang pwedeng kumita. As in guys, pwede tayo mag-affiliate. Yun ang pinaka-importante doon. At depende, parang mga 15%, tama ba, no? Yun yung mga pwede maging komisyon. Isipin nyo, gumawa lang kayo ng content, ipinost nyo, naglagay ng yellow basket. Wow! Iba kung masipag kayo, naku, grabe. Lahat na lang, i-affiliate natin. Yan. Sir JV, kayo po. Siguro ako, I actually came from a corporate side naman Yes, kasi. yes. And at the same time, may business din ako. I'm a brand manager, brand marketing manager. And ako, to be very transparent, syempre tayo mga small business, di ba? When we want to have like a business, we always think, paano ba kumita tong mga malalaking brands na to? Paano ba kumita tong sina Jollibee? Paano ba lumaki tong Yes. sina Nestle? So, ngayon kasi, in the corporate side, imagine yung malalaking companies, they're all investing in digital world. So, talagang sobrang laki na ng impact ng digital world kasi it's the most affordable. Hindi na siya yung kailangan mo print, mag-set up, or what. Kasi magpo-post ka lang automatically and you get the sales you need already. So just imagine yung mga big corporations are doing that already. It means it's gonna be an inspiration to small businesses as well. And how can it help? Siguro, for content creation, it's different kasi kapag kumuha ka ng influencer than Yes. ikaw mismo yung gumawa ng content, di ba? And for business owners like us, siguro, ang matutulong niya talaga and kailangan para mag-hit talaga is consistency. Consistency to post. Minsan kasi nakakatamad na rin eh, di ba? Totoo. Minsan parang, Oo. shocks, gumagawa tayo ng video, tapos 3 views lang, di ba? Oo. 4 na views lang. Just be consistent kasi it's not, every day is not gonna be your day. Totoo, There will be totoo. one day na, boom, ikaw na yung trending. Tapos magulat ka, 1 million na yung nasa yellow basket mo, di ba? Ayan guys nako. Meron ba rito mga nagsisell po online na mga produkto nila? Taas ang kamay. Ayan, nako, marami-rami din Especially pala. on TikTok, no? Oo, grabe talaga yung TikTok, no? Oo, talaga nga. Tawag ito, that time na nag-boom lahat, yun yung panahon ng pandemic na lahat napilitan tayong maging techie, no? Wala tayong choice kundi matutong mag-post, mag-shoot, mag-edit, and then mag-post. Tapos, ay, nako. And ang dami ding na-inspire that time na, gagawin ko din to and Yes. everything. And ang daming naging negosyante that time. Totoo. At yun, mas madaming nag-boom na mga business. Correct. Actually, just to share lang din, no? Siguro kami din naman lahat na experience. Parang kami lahat ng content creators, we all came from 0 views. Oo. We all came from 1 follower.
yun na lang yung isipin ninyo. Parang lahat naman kami nag-start din sa zero. Siguro the key is just to be really consistent on posting. Hindi laging panalo, hindi laging may views ka. Just be consistent every day. Like for example, yung paano kayo nag-start? Nag-start ako, 10 videos a day. Wow. Diba? 10 videos a day para lang makita. Wala ka ng buhay nun, ah. Di ba? Pero Oo. pero ngayon, nung nakuha mo na siya, like one video a week ka na lang. Oo. Siguro yung umpisa talaga is a struggle. Sipagan mo muna. Para kang nagpupunla no? Sila na yung naghihintay ng video mo. Oo. Correct. Tapos lagi ka na nilang nakikita eh. So yung video, every dito nagpo-post, nagkakaroon sila ng recall na ito yung product mo. Oo. Parang nagiging habit siya, kumbaga, di ba? Parang pag nakasanayan mo na, minsan may mga nagko-comment na, when is the next video? Yung mga ganyan. So, isabihin, may nagpa-follow na sa inyo. Ito, next question, kailangan ba ng malaking budget para makapag-create ng content? For me, no. No talaga. Like, kahit nga, sarili mo lang talaga. Like, yung sinabi nila, authenticity, which is really, really important. Kasi minsan, akala mo yung ikaw as sa sarili mo, hala, simple lang ako, yung bahay namin, simple lang, baka kailangan mag-upgrade agad ako. No, Yes. they want that. They want kung ano yung nararanasan nyo, kung ano yung state ng buhay nyo ngayon, mas lalo pa silang natutuwa doon. Kasi, ay, nakaka-relate sila kasi meron palang someone na pwedeng lumaki from this content. So, ayun. Oo nga, no? Kumbaga, hindi nyo kailangan mag-pretend. Yun tagay, no? Yung authenticity, yung ikaw talaga. Kung ito yung itsura ng bahay mo, yung pakita mo. Kung ito yung gamit na mga ginagamit mo sa bahay, huwag mag-pretend na mayaman. Di ba? Kasi nga, pag nag-pretend ka ng hindi ka naman yun, so... Hindi ka makakapagsimula. Oo, oo. Wala, hindi makaka-relate yung mga tao. Meron po bang gusto pang magdagdag po doon? Yeah, I think nakaka-inspire din kasi yon kapag nakikita nila na, ganyan din yung setup ko, ganyan, kasi yung iba, akala nila, kailangan, bibili muna ako ng iPhone bago ako magsisimula. Oo. Hindi talaga Oo. kailangan ng iPhone. Actually, dami akong natutulungan na mga aspiring affiliates na naka-Android. I mean, there's Yes. nothing wrong with that. Mabuhay ang mga Android! Yes. Oo, ayan. No problem. With the quality, it's about the quality of the content, not the quality of the camera. Yes. I agree. Share ko lang din siguro yung when I started. I started doing content on YouTube. That's my platform. 2019. I started with an iPhone 7. Tapos yung front mic niya sira. So yung videos ko back then, may minsan lalakas, minsan ganun siya. But yeah, consistency sabi nga ni Sir JV kanina. At you don't have to start, sabi rin nila na parang kailangan may gears ka kaagad. Sabi ko palagi sa mga friends ko na gusto mag-start ng content creation is start with what you have. Kung ano yung current mo, okay, siguro bili ka ng konti, pero don't spend much just to say na, magsa-start ako, I have all these gears. So yeah, start with what you have, be consistent lang. Pati ang ganda kasi nung yung parang nag-start ka sa ganito, and then unti-unti na-upgrade, hanggang unti-unti na-upgrade. Pero ang sarap sa feeling na, guys, dito ako nagsimula. Pero ngayon, medyo na-upgrade na ako. True. Actually, I even get comments nga sa mga matagal ko ng subscribers na parang, uy, nag-upgrade na yung background na sir. Dati ano lang yun, parang kumot lang. Tapos ngayon, uy, may lighting na siya, ganyan. Alam mo yun, so... Di ba maganda nakikita na umaangat-angat ka rin Yun. Sir, kayo po. Yeah, actually hindi naman budget yung kailangan. Parang siguro more than the budget, you need to have a story to tell. Kung ano yung gusto nyong sabihin. Like when you create a content for your business, like for example, sino dito may clothing line? Sino daw may Wala. clothing line? Mahirap yung negosyo na yun, di ba? Wala, mahirap. Sino may pabango? Mga pabango. Pabango, team Ayan, pabango. Sir, ayan, team pabango. Ayan, Di ba? So like for example, sa pabango, when you create a content, syempre yung iba, di ba, the usual is vivideohan, pipicturan, i-spray. Siguro it's about time na we change the content creation to, you also have to ask yourself, bakit ba kailangan gamitin tong amoy na to? Yun yung ikwento mo ngayon. Bakit gusto mo tong amoy na to? Ano ba ang naa-attract ng amoy na to? You just have to be unique. Kasi everyone's gonna post the bottle. Everyone's gonna post na video na nag-i-spray. But you need to have a story to tell. What's the name? What is the perfume type? Ano ba yung lasting nung amoy?
lagi ka dapat may kinikwento to your business para lagi rin silang nakikinig sa inyo. Kasi kung isang buwan ka nagpo-post ng bottle, di ba? Wala nang manonood. So, yun. Actually, yun ang pinaka-challenge, no? Yung makapag-isip ng content na kakaiba sa iba. Kasi nga pare-pareho, tama nga sinabi Sir JB, pare-pareho. So, kailangan mo talagang mag-isip ng kakaiba na talagang ikaw lang gumagawa nun, which is very challenging. Oo. Pero sa inyo po, ano po bang klaseng content ang pinaka-effective para yung mga viewers ma-convert into buyers? I think Sir Jan. wala talaga for me in my view lang. I think there's no like one way to do it. Again, going back to the authenticity, I think kahit anong way mo siya gawin, as long as people see na authentic ka dun sa sinasabi mo, I think magko-convert pa rin siya. Yes. Julian? Yeah. So kung meron kayong negosyo at nagbebent or gumagawa kayo ng mga videos on TikTok or sa Facebook, I think na super important na magkaroon ng balance ng mga hard sell content kung saan you're gonna talk about your product, ano yung mga features nila, ano yung bakit nila bibilhin to, but also content that is relatable in the sense na, kasi ano ba talaga yung relatable, di ba? I-imagine nyo talaga anong klaseng tao ang bibili ng product nyo. Nagtatrabaho ba sila? Nag-aaral pa ba sila? Ano yung ginagawa nila in their day-to-day? Pagkagising nila. And then, dun maghahanap ka ng mga content ideas that relate to that speak to them, so that it will convert or they will watch your videos and become paying customers. Thank you, Miss Juliana. Miss Mary Grace? And for me, isa din, connect ko lang din kay Juliana, what works for us as well, yung parang nakikita nila talaga yung what happens dun sa mismong, let's say for us, may pwesto po kami, let's say we have store, and then what happens in our store, and then video lang na napapakita namin yung food, and people like, oh my God, ang sarap nung pangalawang food. Parang na curiosity and connection, like we connect with them. Hindi man kami yung hard selling, yes, we do it, pero once in a while, but we really connect with them through our content na mapapa-feel namin na nandun sila. Actually, pupunta na lang kayo. Kasi ito yung Yes. food namin. Parang ganun siya. Sir JV? Yeah, siguro ako, what's really effective for me, kasi I'm a marketing guy talaga. So, siguro yung mga talaga nakaka-attract sa akin, kasi diba sa TikTok, tuloy-tuloy lang yan eh. Kapag hindi mo Yes. gusto, scan, Swa- skip. yeah. Pero ang talagang mapapatigil sila, the first 15 seconds of the video, you have to establish the problem. Like for example, minsan parang pag nanonood ako, mabaho ba hininga mo? Kahit di naman mabaho hininga mo, di ba mapapastop ka? So may mga ganon. So number one, kung ano yung product nyo, you have to, yung first 15 seconds, i-establish nyo agad kung ano yung challenge para maka-attract kayo ng mga tao. So yun yung sa akin, effective. Kumbaga, ma-capture agad yung Correct. attention. Oo. Yes. Yes, Tama. minsan may nakikita akong ganyan, na-realize ko lang, like may nagpo-pour ng coffee pero natatapon Oo. kasi yun yung naumpisa. So parang iintayin mo, pupunasan ba nila? Oo. ganun. Na-OC ka. So, feeling ko mas ganon. So, first, you have to identify your business. Number two, your product. Ano yung natutulong ng product doon sa mga tao na manonood? So, kung ano man yun yung dapat maging first 15 seconds mo. Kasi medyo hindi na effective yung traditional marketing na bumili kayo nito kasi Oo. mabango to. Bumili Yes, kayo nito yes. kasi maganda to. Parang ganun. Oo nga. Ayun guys, sana marami tayong natututunan. Ito, paano naman yung mga taong nahihiyang humarap sa camera? Kumbaga, syempre lahat tayo, We've been there, no? hindi We've tayo, been there. di ba? Hindi tayo sanay humarap. Parang nahiya kang magsalita. Nakaka-cringe kasi talaga. Oo. Pero ano yung payo nyo doon sa mga taong medyo nahihiyang humarap sa camera? Ano yung mga tips nyo? Maraming ibang klaseng content. Hindi lahat kailangan talking videos, nakita yung mukha mo. Pwedeng point of view. Pwedeng ipakita mo lang yung ginagawa mo at kamay mo, tapos magdadagdag ka ng voice over. Or pwede din aso, yung model ng product mo. Minsan kasi, di ba nag-viral talaga kapag may nilagay ka lang na product tapos may katabi siyang pusa. Oh. Kasi, ay, ang cute. Ay, ayun pala yung product. Mm-mm. So, maraming ibang ways that you can promote a product without showing your face.
And kahit hindi mo nga gusto mag-voice over, pwede ka din mag-ask sa kapatid mo, hey, sali ka nga dito, Yes. pairam muna ng kamay mo, magpapromote ako ng wax. So maraming paraan na para hindi man kailangan magsalita. Tama yung may voice over, may text, di ba, na pwedeng gamitin. Sir JV, kayo po. Yeah. Tsaka yung mga friends mo, di ba? Pwede mo rin gamitin yung... Usually, yung mga friends sila yung gawa tayo ng content na ganito, ako magve-video or what. Pero siguro doon sa mga, like for example, ako din naman, like what she said, na lahat naman kami nag-cringe muna na nakita namin yung video. As much as possible, ayaw na nga natin panoorin yung mga videos natin 2 years ago. Naka-private na yung akin last week lang, pin-private ko. So, kasi nakikita ko nag-up yung mga cringe videos ko. And to be transparent, it's open to the public naman. Sa sobrang cringe ko sa sarili ko, nagpagawa ko ng ilong. So I had my nose done. Talaga ba? Oo, I had my nose done. I had my Well, my hindi teeth halata. done. Hindi halata. Doon nakapost naman sa TikTok, so it's okay to reveal it. So, ganun ako ka-cringe before na parang wala akong ganung confidence to face. Pero, kasi eventually, when you enter a content creation world, you also have to prepare your mental health. Right? Na ang daming comments na papasok, hindi sa produkto nyo, kundi sa sarili ninyo. Kundi sa itsura, no? Sa itsura Nakafocus ninyo. sa itsura. And siguro it affected me a lot, kaya I had it done. So sabi ko, kailangan na nito ng salamat, Doc. So, Which is hindi masama. hindi masama because, Kasi kung meron ka namang Correct. capability na gawin Yeah. for your, di ba, self-development. tsaka after nun parang, siguro ang naging motivation ko that time, it's gonna be an investment. Kasi after that, when I had it done, yung mga next nun, naging investment din sa akin, nagkaroon ako ng mga like other projects. Pero if you guys are cringing like sa itsura ninyo or what, ngayon lang yan, isipin nyo, mas importante yung pera. Yes, so importante yun. Oo nga. Ngayon nga, di ba, meron na, di ba, yung manikin na babaeng yung ano talaga, yung parang manikin talaga siya, hindi nakikita yung mukha. Pero nagbebenta siya at marami bumibili. Correct. Kaya, kumbaga, iba-iba talaga, no? Kailangan mag-isip ka ng medyo Yeah. out of the box. I'm sorry to add, siguro very important din, you also have to, when you create a business online, kailangan important na you establish your branding as well. Yes, branding. Ano tama, yung tama. brand mo sa content creation mo? Kasi 'di ba ngayon, pag gumagawa ka ng content, iba-iba 'yan. Pero kami, each of us, may sarili-sarili kaming brand. Like for example, ako, I do comedy. I do skits. Siyempre, iba-iba kami ng brand. So, you have to be consistent para alam ng mga tao yung sinusundan nila na itong content creator na to, ito ang brand nito, kaya gusto ko to and relatable. So, when you create a business, it's very important also to maintain and establish your brand. Yes, naku, maraming salamat. Ngayon, ito individual question, so you may answer it in 40 seconds. Hindi, joke lang. Beauty pageant pala ito. Si Miss Juliana muna. Miss Juliana, sa mga TikTok videos mo, ang galing mong mag-market ng business mo at business ng ibang tao. Ano ang pinakamahalagang bagay na dapat nating tandaan pagdating sa marketing? Ayun, like I mentioned earlier, balance talaga ng mga entertainment videos and videos na tied sa branding ko. Ang naging branding ko kasi sa TikTok is marketing girl. Kasi meron akong ginagawang content style na, kunyari, may sasabihin akong controversial, tapos sasabihin ko, totoo ba? Oh. Tapos i-explain ko kung bakit hindi naman talaga, I'm not trying to be controversial. So, nahuhook yung tao, madaming nanonood. And so, kailangan may mahanap din kayong signature something that makes you memorable. Sa akin, unintentional yon. Nasabi ko lang siya in one of my videos and then tumatak na sa tao na, ay, si totoo ba? So, yeah, I think you really need to find a way to balance being iconic and authentic. Which is, yung tagang kailangan hanapin talaga, no? Kung ano nga ba talaga yung brand importante. Pero based experience of Miss Juliana, anong klaseng content ang talagang tumutulong magpa-convert ng likes into sales? Kasi syempre, minsan, kagaya sinabi niyo, di ba parang nagsimula ka sa video na 1 like lang, 2 likes lang. Tapos paano ang tanong doon, paano nga ba bibenta to kung kukunti lang yung nagla-like? So, paano nga ba Miss Juliana? Sa akin kasi, hindi siya, yung goal ko is not maging viral. Kasi kapag viral ka, maraming manonood, pero sila ba yung target audience mo? Sila ba yung klase ng consumers or viewers na bibili or mahilig sa produkto na pinopromote nyo?
So ang ginagawa ko is in my first line, I call them out. Sino ba talaga yun? Like they mentioned earlier na mabaho ba yung hininga nyo? Di ba? Mako-call out mo yung exact target audience mo indirectly. Instead of saying na, ito yung breath spray na nakatulong sa akin. You call them out by saying, mabaho ba yung hininga mo? At tapos bigla mapapaisip ka, di ba? Mabaho nga ba? So, one of the first videos that went viral for me na affiliate, kasi di talaga ako affiliate, pero nag-try lang ako. Sabi ko lang, nasunog na pala yung mukha ko kasi sunscreen naman yung pinomote ko. So sabi ko, something like that. Tapos, ni-review ko lang na ang ganda nito kasi pinray ko lang siya sa mukha ko tapos okay na. And then pagkagising ko the next day, ang daming bumili. Sabi ko, ay affiliate na pala ako. Oo, di ba? Hindi mo masabi yan. Actually, totoo nga yan. Kailangan personal experience tapos tipong marami makaka-relate. So, yun. So, ito, kagaya ng mga pero kumbaga, Miss Juliana, kumbaga, in your own experience, hindi ka nahirapan mag-adjust agad or nag-take pa doon ng maraming months, years to adjust? To adjust to content creation? Yes. Actually, the reason why I started content creation, kasi naghahanap ako ng tulad ko na 14 years old ako at the time when I started content creation. Wow. And ilang taon ka na ngayon, Miss Juliana? 14, 19 now. Oh, wow. Look at that. So, naghahanap ako ng community kasi ng mga like-minded people. Kaya, I just kept making videos. At first, nahihiya pa nga ako eh. Like, nag-private na din ako ng mga videos ko. Sabi ko, oh my gosh, ayoko makita nila yon. But, it's still the same substance, same kind of content. I talk about my interests, my thoughts on different things. I've always been very open. Pero ang nag-iba lang sa content ko is yung style. Yun nga, meron na akong hook, meron na akong Pero from when I started until now, I have this habit where wherever I am, white lang yung background ko, white lang. Wow. So kung saan man ako, para ang focus is on what I'm saying. Thank you, Miss Juliana. Sigurado maraming natutunan ng ating mga negosyantes. Tumaka naman tayo sa ating candidate number 2, Miss Mary Grace Silosa Mel. Siyempre, Gracie. Wow, Yes. Gracie na ang tawag sa'yo. Ikaw mismo isang entrepreneur at content creator. Paano nakatulong yung content creation mo para makilala ang iyong food business at lumago ito? For me talaga, we've been posting content on social media for like since COVID pa. So, I think na-feel lang namin yung talagang virality nitong 2023, parang pa 2024, nung na-post ko yung husband's fave nacho salad. Na actually, ginagawa ko lang talaga siya sa bahay. Tapos, pinaprepare siya for family and friends. So, nung sabi ko, gawa kong content about this, pero parang as personal ko lang siya. And then, nagulat ako kung ano pa yung pang-personal ko na hindi pang business content, yun pa yung nag-viral. To the point na yung mga tao, sinaserve ba yan sa Carsa? Which is, we were not serving it at Carsa that time. Tapos nag-idea ako, you know what? We're gonna serve this one sa Carsa. And since that time, yun yung pinaka-bestseller namin sa Wow. restaurant namin. And Biruin sobrang mo yan. thankful ako na, wow, na-appreciate ng mga tao na ako, I thought it's just for family. It's just for family, for friends, na pag mag-movie night, bonding. And then, I think yung help is really the brand awareness na hindi ko inakalang sa simple content na magagawa mo through family bonding or personal time. Grabe, mababago pala yung buhay namin. And until now, like, nag-evolve pa siya na ibubote na namin yung husband's fave white dressing na grabe, thank you Lord talaga kasi if hindi siya nag-viral or hindi man na-appreciate ng mga audience yun, hindi namin maiisip na ibote yun. As in, parang personal lang siya eh. Ganun po. So, masasabi mo, Miss Gracie, na talagang kailangan yung kwento, no? Yes. Yung kwentos para makilala yung brand, Yes po. talagang makakatulong sa paglago ng negosyo. Yes po. And isipin nyo, kaya husband's fave nacho salad yun. Kasi hindi talaga nagsasalad yung husband ko. Tapos, yun lang yung salad na kinakain niya. So talagang totoo po yun kasi hindi siya talaga masalad. Kaya pag nakita nyo yun,
try nyo din sa bahay. Kahit hindi kayo bumili sa amin, try nyo lang. Hindi, kailangan bumili. Sige, bili na lang din sila. Oo, grabe. So talagang importante talaga yung kwento, no? Talagang po. personal experience. Kasi pwede mong hindi maikwento yun eh. Yes, and hindi, Pwede mo naman may dapat makaka-relate pala sa akin na magsasarapan din pala sila sa namin, parang comfort food. Yun. Thank you, Miss Gracie. Thank you. Okay, let's move on to candidate number 3, John Greg. Yun. Pero si John Greg naman kasi tagang perfumes naman. Perfumes. Pero paano ka nagsimula na yung content mo about perfumes? Ikaw ba tagang mahilig ka taga sa pabango? Yes, but I started my channel talaga again back in 2019 as a YouTuber, no? I started as a grooming and fashion content creator talaga. It's not really focused on perfumes back then. Especially, yung perfumes kasi ngayon na lang yan siya nagbo-boom eh. Back then, wala namang pumapansin sa content ko about perfumes. Skincare pwede, fashion, yun siya before. But, years past, napansin ko na nag-boom yung perfume industry and parang, since siguro, halos ako lang din yata yung gumagawa ng content back then. So parang, napansin siya. So, yun na lagi yung nire-request sa akin na content. And then, ako din, myself, as a hobbyist ng perfume, medyo in a way na addict na rin ako sa kanya. So, talagang medyo lumalim na, I went down the rabbit hole talaga. So, yun, doon nag-start yun. And then, after nun, parang nagre-review ka na rin ng mga Yes, perfumes. nag-start na ako mag-review. And then, unti-unti na, gumawa ka na ng sarili mo ng brand. Yes. Paano dumating yung, paano naging parang brief history na parang from perfumes and then, sige, gagawa na ako ng sarili kong brand. Kailan nagsimula yun? Honestly, prior to starting my channel talaga, gusto ko talaga magkaroon ng brand. Sabi ko nga, I went to the content creation not for fame, honestly. I went there for brand, for business. Pero hindi ko alam kung ano mag-work kasi, honestly, di ba? So parang, nung nakita ko na nag-work yung sa perfumes ako, nagkaroon ng pagkakakilanlan, ganyan. So, nag-try na akong gumawa ng brand. So, kumbaga, in a way, content creation led me to to gain trust sa audience ko. So, parang nasundan na rin nila yung journey ko eh. Na, mahilig siya mag-share ng perfumes. May mga na-convert akong mga followers or audience na Yes. nahilig na sa perfumes. In fact, yung nag-invite sa akin dito is napanood rin pala yung videos ko. So, ganun. Oh, actually, ang isa kasi personally, may mga collection ako. Meron akong collection ng mga pabango ni Sir John. Ang matindi kasi doon, very Filipino. Very Pinoy. Kasi kunyari, yung pabango na the perfume I'm wearing this afternoon, is green mango and suman. So saan nakakita ng pabango na suman at mangga? Eh di ba kinakain lang natin yan, pero ginawang perfume. Kaya, paano mo nga ba naisip yung ganong klase ng scent? So, when I started, again, kailangan kong idalin yung story. In the perfume industry, parang, di ba, before all this, we have inspired perfumes, right? Yung mga 300, 500 pesos, ganyan. Bago yan talaga siya nag-boom sa TikTok, wala namang way ang audience to buy perfumes but to go to, let's say, yung mga nasa mall, or you go to straight to the designers na 7,000, 8,000. So, walang masyadong way for the Filipino. So, ako bilang parang, paano ba natin parang ipapakalat itong hobby na to, parang ganyan. Sabi ko, you know what? Kaya natin eh. So, I met some perfumers in the Philippines. They graduated in Grasse, France, kung saan talaga nag-aral yung mga perfumers ng international designer brands. So sabi ko, okay, meron para tayong ganyan talent dito. Bakit hindi tayo gumawa ng original perfumes, original creations that we can call our own, that we can be proud of, and can sana in the future be global. So sabi ko, let's go to the parang Filipino, okay, let's create a fragrance that is inspired by Baguio, inspired by my childhood, inspired by Suman in Antipolo. You know, those fragrances na anyone can wear, na hindi naman sobrang mahal, pero na wala kang kaparehas. Yes, tapos ang nakikita kong content, actually kaya nagka-interested ako doon sa perfumes mo, kasi yung parang, saan nakakita ng pabango na gusto mong kainin yung tao? Kasi nga, amoy suman, amoy mangga, di ba? So, which is very unique. Talagang nag-work. Pero syempre, ang tanong, next question ko naman, John, is paano pinagsasabay yung pagnenegosyo mo
at paggawa ng content na gusto mo, pero at the same time, nagkakaroon naman to ng impact sa mga nanonood? I guess I'm lucky in a sense na yung hobby ko or yung hilig ko became also my business. So hindi na mahirap mag-transition to parang change hats to like business owner ka and then content creator ka. Same lang siya. If let's say today meron akong content calendar, I'll do contents about my recommendations or review or even entertainment sometimes. Tapos may mga founder-led contents din ako for the brand. So, since parehas about perfumes naman siya, hindi na siya mahirap for me. So, yun. Amazing. Yun ang amazing talaga, no? Maraming salamat, candidate number 3. Our candidate number 4, eto na. Siyempre, JV, isa kang talent manager. Yes. Ang tanong, anong mga qualities ang hinahanap mo sa isang negosyo o entrepreneur para maging content ready or marketable online? Sorry, ano po ulit yung tanong? Yun. In what aspect? In English. Yun. Then, syempre, Na agad. bilang isang talent manager, syempre, may mga qualities kang hinahanap sa isang negosyo para maging content ready. Paano mo masasabi na content ready or marketable online naman yung produkto o yung ano mang hinahanap mo sa isang product? Alam mo what's very, very interesting for the viewers now is yung journey mo. So the product doesn't have to be ready. Alam mo yon, yung parang ngayon sino dito yung nagsisimula pa lang magnegosyo pero wala pang negosyo. Ayan, sino daw Yung po? nagpaplano pa lang. That is a very important story to tell. Yan yung, ang sarap ikwento niyan di ba? Yung parang wala pa ako pero ito yung pangarap kong negosyo. So that's one story to tell also sa content creation already. Kasi minsan hindi lang about the product They're not looking at, the people is not looking at the product itself. Like ikaw nga, sabi mo, di ba, parang ikaw naging interesting sa'yo, ano ba yung kwento nung mangga, nung suman. oo. Sometimes, yung story itself of the product is very interesting enough that will make the people more curious about your business and it will become a sale to you. So I think to answer the question, wala talagang, hindi mo kailangan maging ready when you create a content. You just have to tell your journey na hindi ka pa ready. Tell the story na hindi pa ready yung product mo, but this is my dream and this is what I wanna do. And let people relate to you because lots of people will also understand na ako din, ganyan din ako Meron din akong business pero hindi ko magawa. Hindi rin ako ready. Nakaka-relate ako sa'yo. Ngayon, ano pong ginawa ninyo para mangyari yan? Diba? I remembered when I first became a speaker here in Go Negosyo, I was able to promote 2 businesses na ngayon nagsara na parehas kasi nalugi. So, parehas nagsara yon, but I did tell the story kung bakit siya nagsara, paano siya nagsimula, what was the struggle, because that story itself is already relatable and is content ready. Yon. So, kailangan mo lang maging relatable. Like yung sinabi kong pinakauna, you need to have a story to tell. Either hindi mabango yung perfume mo, hindi masarap yung pagkain mo, tell the story and get critics from the comments para you would also know how to improve. Yes, which is very important talaga. Correct. No? Siyempre, JV, ito, sa ngayon kasi tagang uso na yung mga collab, di ba? Parang, pwede ba makipag-collaborate sa inyo, ganyan-ganyan. Pero, siyempre may mga iba sa ating mga MSMEs, walang pang-collab sa mga influencers. Gaano ba ka-importante ang collaboration? Kumbaga, okay ba na makipag-collaborate ka kahit hindi sikat o dapat talaga sikat o may pangalan na? When you're starting a business, I think collaboration helps a lot. Yung pakikipag-collab sa mga influencers, nakakatulong talaga siya. Pero if you don't have the budget yet, especially sa mga starting ng business, unahin nyo yung pinaka-importanting marketing tool ninyo, which is yung posting muna, yung consistency. 10 times a day. Yes, 10 times a day, di ba? Kung kaya ninyo, nakalimutan nyo na yung mga anak ninyo, nakalimutan nyo na yung dinner ninyo. Pero parang, ako kasi, uunahin mo pa bang mag-collab, gumastos sa collaboration, di ba? Unahin mo muna yung mga importante. Kasi syempre, hindi lang naman marketing ang ginagastosan mo sa isang negosyo. May operations ka pa, may logistics ka pa, yung shipping fee pa.
'Di ba? Ang daming pag sinabi mong gusto ko magnegosyo, hindi yan automatic magic na okay, may negosyo ka na. Ang dami mong iisipin, hindi lang yan yung packaging, isa lang yan. Kung Oo anong nga, kulay no? ng ribbon ba, Oo, anong kulay ng box ba, 'di ba? So ngayon, bago mo isipin yung collaboration, unahin mo yung mga importante before mo hanggang sa maging ready ka na for collaboration. Sa ngayon, siguro ang very important muna is for you to be consistent, collaborate with yourself more, Oo. collaborate the Sarili product with muna. yourself. Kumbaga, ako muna to. Kaya ko muna to mag-isa. Magtiwala ka din kasi sa sarili mo. Yun yung Yes. problem eh. Parang, like kami nga, di ba? 0 views kami, pero naniwala kami in Oo, time na magiging magtagumpay. okay, Oo. na magtatagumpay. So, ending, ito kami ngayon, inspiring people also to have their business. Actually, balik rin natin yung mindset natin. No? Mag-post tayo ng mag-post at kayo ang tawagan para sila ang makipag-collaborate sa inyo. Correct. Di ba? Ang Yeah. ganda na. Kasi parang prepared ka na talaga na parang wow, ako nang tinatawagan nila. Parang ganun. Mapapansin at mapapansin ka rin naman eventually. Yes. Hindi lang siguro, actually ang 1 year is already, parang hindi yun matagal. Mabilis nga ang 1 year para mapansin. Ilang years kaming nag-struggle. Ako nga, wala pang 1 year, nagsara na yung business ko kasi hindi siya naging okay. Pero nag-try ulit. Nag-try pa rin na Oo. nag-try. I mean, try ka lang ng try, whatever fits you, kung ano yung mapansin. And it's okay to fail. Kasi you get to learn the other side of business, di ba? Thank you, JV. Kayo po, Miss Juliana, anong yung concept sa collaboration? Is it important when you start a business or ikaw ba nakipag-collaborate ka na ba in your own business? So, like they mentioned, super important na i-prioritize muna yung foundation kasi when you're starting, well, actually, I've seen some business owners delegate so much budget, like nag-iipon talaga sila para sa isang collaboration na hindi naman, like let's say, nag-ipon sila ng 200,000 para makakollab to. Tapos, hindi naman nakabenta, hindi nag-ROI. Hindi nakatulong. Hindi nakatulong. Maraming Abonado views. ka pa. Maraming nagsabi na, ay, ang ganda naman niya, gamit niya yung product mo. Pero hindi naman sila napabili. So, kailangan i-assess mo na yung intention. Align ba yung kakolab mo sa brand mo? May budget ka na ba? Or may mas importante ka pa bang pwedeng paggastusan na mas makakatulong talaga, mas makaka-ROI sa business? So, as much as possible, if you're just starting, yung mga friends mo nga muna or yung sarili mo, yung mag-promote, or actually, you can ask your friends to post on their accounts. Kunwari, hindi nila alam yung product mo. Kunwari, hindi mo sila friends, pero nag-review sila. Kasi people value what other people say about what your product more than what you say about your product. Pati dapat totoo. 'Di ba? Totoo dapat yung hindi dapat tipong parang pumuti ako sa pero hindi naman talaga maputi. Sobra. Parang dapat Na-bleach totoo ako. kasi 'di ba? Parang kung di naman din hindi mo tatangkilikin talaga. Miss Gracie, kayo po yung sa collaboration, kayo pa yung nakipag-collaborate na rin. Before, nung nag-start pa po si Carsa, nakapag-collab kami, but we actually, because we're a small business pa, so inaas talaga namin yung influencer or content creator if they're open for an X deal. If not, Yes. yun naman, free ng products, free yung food, free yung experience and everything, alagang-alaga, ganon. Pero, X deal kasi is like, nasa sa kanila kung accept nila yung offer. If not, it's okay with us. Pero kung may mga taong nagsisimula, tapos yan yung mga nagsisimula, like nano or micro influencers pa sila, they're very, very eager to post a lot, tapos parang gusto pa nilang makapag-collab ng more. So gusto nila may visibility pa sila sa kanilang social media accounts. And yun yung pwede nyong i-target if you're looking into collaboration. But yet, yung sinabi ni Miss Juliana, hindi talaga guaranteed yung ROI. Pag kunwari, let's say, okay, free ninyo yung product. Minsan kahit na free nyo pa yung product, parang ang sakit pa rin kasi wala kahit isa pa rin siyang na-convert. But still, at least the brand awareness is there naman. So, thankful pa rin tayo sa kanila. So, again, yung sarili nyo pa rin talaga, yung start. And then, eventually, kung ma-realize nyo na gusto nyo na din talagang may brand voice kayo sa other content creators, yun, start kayo. Oo, pati siguro in a way,
kumbaga dun sa nakikipag-collaborate, siguro, dahil nga importante yung kwento, kailangan maingat din tayo kung paano natin sila tratuhin kasi baka gamitin. Baka gamitin yung storya na, ay, nakipag-collaborate kami pero ang pinakain lang sa amin 1,000. And also, Oo, important din, totoo yan. Diba? And, oh my Kasi may gosh. mga ganun na parang, nakipag-collaborate ako, 1,000 lang. Parang, sorry po, 1,100 po. Pakibayaran po yung 100. And Diba? also, isa Oo. din po, isa pa po pala yun, pag nakipag-collab kayo, very careful din po kayo pag Yes. nagbi-build kayo ng branding nyo. May brand kayo na very family-oriented, pero ang nakakolab nyo is very, parang medyo hindi family-oriented pala Oo. itong taong to, medyo, gets nyo na po yun, no? Yung parang different ways yung content creation nung brand nyo sa brand niya. So, Yes. you have to be careful on collaboration as well. Kasi baka hindi makatulong, makasira pa sa... Oo. Oo. Kaya nga, kailangan talaga hand in hand talaga tulong. Kung baka kilalanin mo din kung sino yung uuuhan mo at kilalanin mo din kung sino yung susulatan mo. Di ba? Importante. Thank you, Ms. Red. Kayo po, Sir Jan. Ako, I think, sa perspective ng both as, again, content creator and business, I think it works, yung collaboration. Siguro, I'll try to share my experience from, siguro as a startup muna business. So, alam ko maraming startup dito. Tama sila both. You need to focus on the quality of your product first. Alright? Kumbaga, foundation muna. Okay? Kasi collaboration is basically part of marketing. Right? So, pero bago ka dumating sa marketing part, solidify mo muna yung foundation ng business mo. Branding, quality, service. So, pag okay na yan, you can start with seeding, what we call it seeding. Okay? Oo, So, mag-send ka yes. sa mga, you think na content creators na same sa industry ng business mo. You don't just send products sa kung kani-kaninong porket sikat siya. You send your products sa kung ano din yung, kumbaga dapat parehas yun. Okay? That's number one in terms of collaboration. And tama din, nakaka-relate din ako sa sinabi ni Juliana kanina na, yes, hindi laging nag-work. So it's both pwedeng mag-work siya at hindi. Even ako sa sarili ko, I had collaborations that didn't work. Hindi ako nakatulong sa brand. Sometimes nakatulong ako. So, bago ka dumating sa part ng collab or looking for content creators or influencers to send your products, whether it's paid or not, establish mo muna yung identity ng brand mo. Para, madali nang ikwento ng content creator yung story ng business mo. Pati yun talaga, make sure na talaga yung nakaka-collab o kung sino man ang sumulat o nilapitan nyo, talagang gagawin talaga yung maayos na collaboration. Kasi baka mamaya, di ba, parang, kunento niya yung screenshot. experience niya, hindi yung mismong produkto, which is, so hindi makakatulong. Ayan. Pero syempre, bilang pagtatapos, kakailanganin ko ang inyong expertise sa ating mga aspiring negosyantes ngayon. Ano yung isang tip o mindset na pwede niyong ibigay sa ating mga go-negosyantes rito para simulan ng content creation journey nila? Let's start with candidate number 1, Miss Juliana. Kumbaga, anong pwedeng mindset dapat na isipin talaga ng isang content creator para simulan ang kanilang journey dito sa mundo ng online? Unang-una, kailangan tanggalin or if hindi kaya tanggalin agad, you really have to work on your hiya. Yung Hiya talaga. Ano? pag nasa harap ka ng camera, kahit mag-practice ka sa mirror muna, kausapin mo sarili mo kahit mukha kang crazy. It really helps kasi to see how you look like when you're talking and you can practice before going on camera. And then don't expect na madaming mag-viral na videos agad. But as long as you're true to your message or actually before you start content creation, isipin niyo muna ano ba yung intention niyo? Ano ba yung gusto nyong mapala sa paggawa ng content? So once you start creating content and you stay true to that advocacy or message or purpose, then tuloy-tuloy na yon. Kasi that's what I personally did then. From the beginning until now, same pa rin yung purpose, yung advocacy ko. Thank you, Miss Juliana. Gracie? Connect ko din sa sinabi ni Juliana. For me,
pag gagawin nyo na yung content, let's say, first content nyo, isipin nyo yung biggest why nyo, why you're doing that content. Let's say, yung sinabi nila, Sir Greg, kanina, bakit nyo nga, yung intention nyo na bakit nyo ba gagawin yung branding nyo, personal branding nyo, yung content creation journey nyo. For him is, gusto niya mag-business soon. Which is, ganun din po yung gawin nyo. Like, sa first content, ito, gusto ko makilala nila ako as someone na part-time employee pero nagkikreate ng business soon. So that first content is really a factor na magbabago talaga yung journey nyo. Kasi doon ka nila makikilala. And also the hiya, oh my God. Lahat tayo nahiya, na-cringe. Tapos pag pinost mo yung first content mo, naranasan ko din po na dinilit ko yung mga ilang seconds ko palang pinost. Oh my God, walang nag-like. Ayoko na nito. Oo, Ganun madami po. nakaka-relate. Yes po. And let's say yung mga friends nyo, family, huwag nyo po silang isipin na parang hindi sila nagsosupport. You know, ang dapat isipin natin kung sino yung nagsosupport. Kasi kahit matapos naman yung content creation, pagpo-post nyo, hindi naman talaga nila yan obligasyon na supportahan nila tayo, na kailangan nila i-share, i-post, i-comment. Hindi nila yung obligasyon. Pero mag-thank you na lang po tayo kung may mag-like or magko-comment sa ating mga post. Ayun lamang po at maraming salamat. Oo, alagaan natin yung mga likers natin, di ba? Yung mga nagko-comment. Kasi binagbigay sila ng time. Yun. Sir Greg? Atong lesson na to, no, took me a long time bago ko siya na-realize. And that is, people do not care. Kasi the reason why we're afraid or nahihiya to start facing the camera is because takot tayo ma-judge. But really, people do not care because lahat ng mga tao are also thinking about their own problems. May mga kanya-kanya rin tayong kanya-kanyang issue sa buhay. So, akala natin, people care about us, but in reality, hindi talaga. So, it's just us. So that's one. Another tip that I want to share is that yung kasabihan na kahit anong gawin mo, whether it's good or bad, may sasabihin sila. Yes. So might as well do your own thing. Very, very much. Very much said. Very well said. Sir JV? Going back to, siguro ito din yung naging core ko. Siguro three tips. Number one, be consistent. So yung mindset nyo, you always have to be consistent. There will be times in your journey na walang bumibili, walang nanonood, ba't ko ba to ginagawa, nakakatamad, nakaka-cringe, nakakahiya, kadiri, baka kailangan kong baguhin. Just be consistent. Kasi wala pa nga nakakakita 0 views pa nga, umayaw ka na. 'Di ba? So just be consistent until that right time comes. Number 2 is know your objectives. Bakit mo ba to ginagawa? Like what John said, no? You have to understand na you're doing this because you love what you're doing. Para kahit anumang mangyari, hindi ka man suportahan ng friends mo, hindi ka man suportahan ng partner mo, hindi ka man suportahan ng family mo. The objective is for you to earn. The objective is for you to do what you love doing. And babalik ka doon. And last tip ko siguro is to always love your brand. Yes. Love your brand kasi there will be lots of bashers, there will be lots of critics, there will be lots of negative comments. But as long as you love your brand, dahil di ba pag nagmamahal tayo, pinagtatanggol natin. At ginagawa natin ng paraan. Oh my goodness. At binabago natin. So as long as you love your brand, you'll do anything to improve that brand so that it can be more better for everyone. Kasi kung di ka maniniwala sa brand mo, sino pa, di ba? Correct. Oo. Miss Juliana, meron akong gustong Yeah, idagdag. I just wanted to add na yun nga, libre mag-post, libre mag-try, at Oo. libre mag-delete. Your biggest enemy is really yourself because you are what you limit yourself to become. Wow, with that, maraming salamat. Guys, palakpakan po natin ang ating mga amazing panelists for sharing your insights. Pwede mag-request ng video ng lahat. Sure, oo naman. Together oo naman. tayo ng oo. video. Actually, ito na nga. Dadako na nga tayo rito. For TikTok lang, Oh, i-video sige, ka ng sige. gano'n. Guys, kasama tayong lahat, ha? Siguro kaway na lang or go negosyo. Kaway, ha? Ayan, sige. Ayan, for content na to, guys. 1,
1, 2, 3. Sorry, 1, 2, 3. Go Negosyo!